Hi at welcome muli dito sa ating channel. Eto na mga tol, finally One Punch Man Chapter 191. Mahaba-haba ang naging break, na miss natin ang mangang ito. Kaya ayun, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. Bale sa last chapter, nakita nga natin na buhay pa pala si Mosquito Girl, habang gusto naman ni Zombie Man na tanggalin ni Dr. Genos yung limiter niya. Si Child Emperor naman talagang umalis na ng Hero Association. Lumipat nga siya sa Neo Heroes at pinalitan niya na ng Wild Emperor yung pangalan niya. At dahil nga dyan talagang nabahala ang mga hero executive, pero dumating nga si Amay Mask, minungkahi niya yung project niya na tinatawag na Perfect Hero. Si Saitama nga ang ipinakita ni Amay Mask sa screen, kaya nagpapakita ito na si Saitama yung gusto niyang maging modelo bilang isang perfect hero. At habang nangyayari nga yan, bigla na lamang umalis si McCoy. Alam niya na nga ang tinatagong sikreto ni Sweet Mas at mukhang gagamitin niya nga ito sa maitim niyang balak. Tumawag pa nga siya kay Mr. Yumo na parte ng Neo Heroes, at sa likod nga ng lalaking ito ipinakita ang iba pang heroes ng Neo Hero Association. Bale ayan na nga ang mga nangyari sa last chapter, at dito na magsisimula ang chapter 191 ng One Punch Man. Nagsimula ang chapter kay Sekigar kung saan nagpapaalam na nga siya sa ibang mga executive. Sinabi niya dyan na salamat daw sa pagkupkup sa kanya. Ibinalik niya rin yung artificial na kamay at mata na ibinigay sa kanya, at dahil nga dyan talagang biglang-bigla ang mga executives. Meron na nga raw mga herong umaalis at hindi nila akalain na pati raw ang isang miyembro ng executive staff aalis din. Nagbigay dyan si Sekigar ng resignation letter, at sinabi ni McCoy na base sa timing mukhang nire-recruit daw ito ng Neo Heroes. Sagot ni Sekigar wala nga raw punto para maglihim pa siya, at totoo nga raw yun. Dagdag pa niya, pagdating nga raw sa pagsuporta sa mga heroes, sa pagsiguro sa kaligtasan ng mga tao, sinong organization nga raw ang mas suited? Sino ang merong mas magandang system? Sino ang merong mas magandang personal training? At sino raw ang merong mas magandang future? Matapos nga raw itong ikumpara at i-verify ni Sekigar, nagkaroon na nga raw siya ng conclusion. At dito pinakitang mistulang naiinis na nga itong si McCoy. Sobrang seryoso nga raw ng sitwasyon na to. Wala ba raw hiyayang si Sekigar? Masyado raw ito dahil sa lumipat ito sa rival nilang organization. Isang araw itong pagtataksil sa mga kasamahan niya na sinuportahan siya hanggang sa huli. At baka raw nakakuha ito ng importanteng posisyon kapalit ng mga impormasyon na galing sa kanila. Sumatindi nga ang mga sinabing ito ni McCoy kay Sekigar. Para bang pinapatamaan niya mismo yung sarili niya sa mga sinabi niyang yon. Dahil sa alam nga nating lahat na balak niyang sirain ng Hero Association at saka nga siya lilipat ng Neo Heroes. So dito naiinis si Chabang naiisip niya na sinasabi raw ni McCoy na si Sekigar mismo ang nag-leak ng mga information. Talagang bulok nga raw yang si McCoy dahil siya nga raw mismo ang nag-imbita kay Sekigar. Dito naman sumagot nga itong si Sekigar na miyembro nga raw siya ng organization. At alam niya na nga raw na yung mga tao na nauugnay sa mga ganong bagay hindi na pagkakatiwalaan kahit saan pa ito magpunta. Sagot naman dito ni McCoy nagjo-joke nga lang daw siya at huwag nga raw yung seryosohin. At kasunod nga niyan nagpaalam na yung si Sekigar. Tinanong naman ni McCoy si Sitch kung hindi ba raw ito muna na-discuss ni Sekigar sa kanya dahil sa nabalitaan niya raw na malapit na magkaibigan ng dalawa. Sagot ni Sitch hindi nga raw, at originally gusto nga raw talagang maging isang hero ni Sekigar. Di nga raw gaya sa kanila ng mga office worker, nakakasiguro nga raw siya na meron itong sariling policy at ideals pagdating sa pagtatrabaho kasama ang mga heroes. At kung nagdesisyon nga raw ito base dun, nire-respeto niya raw ang desisyon nito. At nakita nga natin sa naging raid sa Monster Association na talagang may puso bilang isang hero itong si Sekigar. Sumama nga siya sa napakadelikadong mission na yun kahit na nga hindi siya isang hero at isa nga lang siyang executive member. Kasunod nga dyan dito pinakitang may kinuha si Sekigar sa locker niya, at sa pagbukas niya nga nito meron na nga siyang bagong kamay at mata. Agad niya itong sinuot at mas maganda nga ang bagong mechanical arm niyang ito. At sa paggamit niya nga ng kanyang mechanical talagang napakarami niya diyang nakita. Kaya talagang mas improve nga ito kumpara dun sa ibinilik niya sa Hero Association. Tumawag nga siya rito kay Wild Emperor at sinabing kinabit niya na yung bagong modification na ibinigay nito sa kanya. Sagot naman ni Wild Emperor, good work daw. Sabi ni Sekigar mukhang gumagana naman daw ng maayos. Sabi naman ni Emperor siya nga raw ang nag-setup niyan, at talagang mas maganda raw ang magiging performance niyan kumpara sa nanggaling sa Hero Association. At bali yung equipment nga na yun na galing sa Hero Association gawa ni Dr. Bopoy. Sabi naman dito ni McCoy sundan nga lang daw nila yung plano at pasukin nila ang Neo Heroes. Aalamin nga raw nila ang ginagawa ni McCoy at kung ano ang plano ng Neo Hero Association para i-counter ang Hero Association. Sabi naman ni Child Emperor, sa lakas nga raw ng loob nitong si Sekigar talagang mahirap isipin na normal na empleyado lamang ito. At talagang yun nga raw yung naisip niya nung lumalaban sila sa Monster Association. At sagot nga lang dyan ni Sekigar,
masyado nga raw siyang ino-overestimate. Mas okay nga raw kung siya at si Sitch mahuli si McCoy sa mga illegal nitong ginagawa. Pero kung hindi nga raw nag-offer ng tulong si Child Emperor, siguradong hindi nga raw nila ito magagawa. Sabi naman dito ni Child Emperor, kung sakali raw natanggalin lamang nila si McCoy, hindi nga raw nila malalaman kung ano man ang binabalak ng Neo Heroes. Sabi ni Sekigar, tama nga raw yun at talagang malalagay sa peligro ang mga heroes nila. Mag-usap na nga lang daw sila ng detalyado mamaya at pupunta na nga raw siya. Subali ayun, hindi lang pala talaga basta lang sumali sa Neo Hero si Child Emperor at pati na nga rin itong si Sekigar. Alam na nga nila yung plano ni McCoy at ang gusto nga nilang pigilan kung ano man yung gagawin ng Neo Heroes. At maganda nga na hindi lang sila basta sumali ng dahil lamang sa mas maganda ang palakad sa Neo Heroes. So sa pagbaba nga nitong si Sekigar, nakakasalubong niya nga itong si Metal Bat. Sinabi nga nito na narinig niya na aalis ng araw para sa Neo Heroes yang si Sekigar. Sagot naman ni Sekigar, magandang araw ang pandinig ni Metal Bat. Ano ba raw ang gusto nito? At kung nandito ba raw yang si Metal Bat para sa isang traidor? Pero sumagot nga si Metal Bat na hindi raw ganon. At mula nga dyan, nagkaroon ng flashback sa nangyari kahapon. Ipinapakita rito na nag-uusap nga yang si Metal Bat at si Sitch. Kinukumbinsi ni Sitch si Metal Bat na tumira dito sa base ng Hero Association. Tumatanggi dyan si Metal Bat at wala nga raw siyang interest sa paglipat sa ganitong klaseng lugar. Sabi naman ni Sitch, consider nga raw dahil sa magkakaroon nito ng unlimited use ng mga facilities. At bukod doon, talagang mataas nga raw ang ibabayad sa kanya. Sagot naman ni Metal Bat, ang kapalit nga raw nun, protektahan ang mayayamang taong nakatira dyan. Kaya talagang hindi nga raw siya papayag. Hindi niya nga raw hahayaan na makita siya ng kapatid niya na paboran ang mga taong yon at pabayaan lamang ang mga ordinaryong mamamayan sa mga sarili nila. Dagdag naman ni Sitch, pag nagpunta nga raw si Metal Bat dito, talagang masisiguro niya ang kaligtasan ng kapatid niya. Pero sagot nga dyan ni Metal Bat, siya nga raw ang pro-protekta sa kapatid niya. Kaya tumahimik na nga lang daw ito. Mula nga dyan, huminga ng malalim yang si Sitch at sinabing talagang may sariling desisyon niyang si Metal Bat. Inaasahan niya na nga raw ito kaya susuko na siya sa pagpilit. Pero dahil nga raw dun, meron siyang gustong hinging pabor kay Metal Bat. At mula nga dyan, balik sa present na nangyayari at yun pala, inatasan si Metal Bat bilang maging bodyguard netong si Sekigar. At pati nga siya, sasali din sa Neo Heroes. Ngumiti nga dyan si Sekigar at hindi niya nga inaasahan ang mga ginawa ni Sitch. Sabi naman ni Metal Bat, sa gagawin nga raw ni Sekigar sa pagpunta sa mga kalaban nila, masasabi niya na talagang magiging napakabuting hero nito. Huminahon nga lang daw ito at kahit pa malaman ng mga spy sila, sisiguruhin niya nga raw na walang kahit isang daliri ang lalapat dyan kay Sekigar. Inaasahan niya nga raw na makakatrabaho ito at tinawag niya ang boss yang si Sekigar. At mula nga dyan, pinakitang sasakay na nga sila dito sa advanced jet ng Neo Heroes. Subali ayun, talagang napakaganda nga ang plano netong sila Sitch, Sekigar, Metal Bat at Child Emperor. Hindi pala talaga sila titiwalag sa Hero Association dahil sa mag-i-spy lamang sila sa Neo Heroes. Talagang delikado nga syempre ang gagawin nilang ito. Pero sila nga yung mga karakter sa kwento na masasabi natin na may puso ng isang tunay na hero. Kasunod ay dito na nga sa Jodo ni Bang. At finally, eto na nga at nagbabalik na sa kwento si Garo. Bumalik na nga siya bilang isang disciple ni Bang at ipinapakita na binubuli niya nga yang si Charanko. Tinawag niya nga itong top disciple pero pinapabili niya nga lang ito ng mga pagkain sa labas at pinagmamadali niya pa ito. At syempre talagang takot na takot nga yang si Charanko dahil sa wala nga siyang laban kay Garo. Pero mula nga dito sa likod, bigla na lamang binanatan niyang si Bang yang si Garo. Talagang bukol nga ang ulo niya dyan at nagsimula na nga lang siyang maglinis ng sahig. Niloloko pa nga siya dyan ng isa sa mga disciple at tinuturo kay Garo yung ibang mga alikabok. Nanggigil na naman nga dyan yang si Garo pero muli ay binanatan na naman nga siya dyan ni Bang. At sinabi nga dyan ng matanda na talagang kailangan itong magsimula sa pinakamababang posisyon matapos ang lahat ng problemang idinulot nito at sa muling pagtanggap nila dyan kay Garo. At sa pagtingin nga ng orasan ni Bang, sinabi niya na oras na nga raw para sa susunod na acceptance task ni Garo at oras na nga rin daw para sa part-time niya. Naguguluhan na nga dyan yung si Garo dahil sa sunod-sunod yung mga gagawin niya pero sinabi nga ng matanda na wag na raw itong magreklamo. Parte daw ito ng rehabilitation program ng court order at magpasalamat na nga lang daw ito dahil sa nabigyan pa ito ng tsansa. Dahil nga raw sa mga ginawa ni Garo, umalis ang mga disciple nila. Gipit nga raw sila ngayon financially kaya umalis na at gumawa ng pera yang si Garo. At mula nga dyan, talagang napakabilis lang umalis ni Garo at maghintay nga lang daw ang mga pabigat na ito. Dito naman nakahiga nga at nagbabasa yang si Charanko. Finally nga raw, ilang sandali malaya siya sa nervyos. Matutulog na nga sana siya dyan pero bigla na nga lang siyang nagulat. Dali-dali
nga siya diyang tumakbo papunta kay Bang habang sinisigaw niya na meron daw hindi kapani-paniwalang bisita. At mula nga dyan, eto na mga tol, ang bisita walang iba kundi ang pinakamalakas na si King. Pati nga si Bang talagang nabigla sa pagdating niyang si King at sinabi nga nito na meron nga raw siyang gustong i-discuss ng sila lamang dalawa. Tanong naman ni Bang ano nga raw yun dahil sa sinabi niya na nga raw na hindi na siya babalik bilang isang hero. At mula nga dyan habang nanginginig talagang inamin na nga ni King ang totoo. Nasa limit na nga raw siya, talagang wala na siyang tatakbuhan. Hindi niya nakaya lahat ng ito. Kahapon nga lang daw kinumpronta siya ni Atomic Samurai at kung marireveal nga raw ang totoo sa lahat talagang matinding pagkamuhi ang matatamo niya at talagang takot nga raw siya doon. Pero dahil ang kaharap niya nga raw ngayon ay si Bang maaaring nakita na nga raw nito ang totoo sa kanya. Narinig niya rin daw na resign na ito bilang isang hero kaya mas madali daw na si Bang mismo yung nilapitan niya. Alam niya nga raw na talagang makasarili ang desisyon niyang ito pero talagang wala nga raw siyang pagpipilian kaya humihingi siya ng patawad. Sinabi naman dyan ni Bang na hindi niya nga raw marinig ang mga sinasabi niyang si King kaya medyo lakasan nga raw nito yung boses niya. At mula nga dyan talagang pautal-utal pa ang mga sinasabi niyang si King. Talagang hindi niya nga mabigkas ng maayos yung mga sinasabi niya. Parang mas lumahapit nga si Bang para marinig ito. At mula nga dyan sinabi ni King na sana ay gawin siyang mas malakas ni Bang. So ayun na nga mga tol ang matinding plano netong si King. Napunta nga siya sa sitwasyon na talagang parang wala na nga siyang lalabasan. Kung sakali nga na aminin niya sa lahat na talagang mahina lamang siya siguradong talagang kamumuhian nga siya ng napakaraming mga tao. Kaya ang gagawin niya na nga lang ang magpatulong at mag-training kay Bang para talagang lumakas nga siya. Nakakasiguro nga tayo na talagang lalakas si King dahil kay Bang dahil sa nakita naman natin kung gaano kalakas si Garo. Kung sakaling lumakas nga talaga si King na nasa level na ng isang S-class hero talagang hindi niya nakakailangan magpanggap at mawawala na lahat ng pangamba niya. Bale ayun na nga kaba ng video natin at syempre kung nagustuhan mo huwag mo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yun para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!